Hello guys, good afternoon. So ito, kakauwi ko lang galing sa labas kasi kaso kaya medyo pawis na pawis tayo. Pagpasensyahan nyo na yung mukha natin. So ito, nag-breed ulit ako kagabi. Pinag-pair ko yung mga beta natin. Tapos, sinilip ko sila kanina. Naglalabing-labing na sila. So, sana all labing-labing. You know? So, sure ako na magsasucceed yun kasi nga, nakita ko na silang nag-mate. Ayan, nakita ko na kung paano mag-mate yung beta. Nakita ko rin kung paano mangitlog. Kasi yung beta natin na female, hindi sila yung tulad ng iba na nagbubuntis sa tiyan. Sa kanila sila mangitlog. Iba yung sa beta. Sa beta naman, pagka-eggy na yung beta, yun, nagkakaroon na siya ng egg sa loob ng tiyan. Tapos, kapag nag-breed na, saka palang ilalabas ng babae yung egg. Tapos, saka naman kukunin ng lalaki na beta, saka naman niya i-fertile. Tapos, ilalagay niya doon sa bubble nest na ginawa. So, ganun sila. Pagka nag-mate sila ngayon din, mangingitlog, tapos ilalagay na ng lalaking beta yung egg doon sa ginawa niyang bubble nest. So, doon na niya yun babantayan hanggang sa maging freeze yung mga beta. Ayun, saka na lang natin tatanggalin yung lalaking beta pagka medyo, ako ginagawa ko kasi pangatlong breed ko na to. Halos lahat naman successful, pero yung unang breed ko pala medyo konti lang yung tira. Kasi first time ko, namatayan ako ng almost kalahati, sobra pa sa kalahati. Pero yung pangalawang breed natin, okay, pinagsama ko. So ito na yung pangatlo natin. So, alam ko na, medyo natuto na ako kung paano. So, nag-decide nga pala akong mag-breed kasi nga, para mabawi ko yung mga puhunan ko kasi malaki na yun yung pinuhunan ko dito sa mga beta na to. Sa beta pa lang yun. So, tsaka din, hili ko din talaga mag-alaga din ng isda. Kaya, habang inalagaan ko sila, kung mayroong bibili, edi ibebenta, diba? So, double purpose siya. Nag-aalaga na ako, kumikita pa ako kung may bibili. So, bibili kayo. Pero, matagal-tagal, siguro mga 2 months, yan. Saka pa lang makikita yung mga totoong kulay nila. Minsan nga, hindi pa 2 months, wala pa. So, mga 3 months. So, pang benta is nasa 4 months daw. Nasa 4 months, pwede na daw silang ibenta. So, ngayon, yung pair ko talaga is isang pair lang, yung magkaparehong lahi. Yung ito, mapakita ko. Yung dilaw, ito. Asaan yung lalaki mo? Ito yung unang breed ko. Itong yellow. Tawag daw nila dito is yellow hellboy. Itong yellow na to. At saka ito kasi may pair. Binili ko siya na pair. Tsaka ito naman yung female. Yan yung kukuntiran yung tira sa itlog nila. Tapos ito yung unang pair na nag-succeed naman. Yung pangalawang pair, ito rin yung female na gamit ko. Tapos yung tatay niya is yung, ano ba yung pinir ko dito no pangalawa? Ito yung pangalawang tatay. So, kinokondisyon ko ulit sila kasi balak kong i-pair tong female na to dito sa sa half moon natin na kulay blue. So, sa tatlong pairing natin, pag-breed natin, yung isa lang yung as in, magkapatid, yung dalawang pair na to, hindi ko sure kung maganda yung kalalabasan kasi parang nag-crossbreed ako. Wala nga tayong, kaya, trinay ko sila, pero, yung una, medyo hirap silang i-breed hanggang sa namatay yung babae. Yung unang beta ko, namatay yung babae. Kasi nga, tinukan ng lalaki. So, nanghina, hindi ko nabantayan. So, namatay, naiwan sa office. Kaya, ang ginawa ko, lahat ng beta ko sa office, inuwi ko dito sa bahay. Para maalagaan din sila ng maigi. So, eto. Nga pala, yung unang breed ko pala is, di ba sabi ko nga, namatayan ako ng madami. Wala kasi ako nilalagay na as in tubig lang. Kondisyon naman yung tubig kasi stock water naman yung gamit ko. Pero araw-araw talaga may namamatay. Pero nung nag-try ako na gamitin to,
Actually, mayroon ako nitong stock dati. Ginagamit ko sa mga beta ko. Sabi ko, i-try ko nga ilagay. Kasi nga, as in, wala akong, zero idea ako, wala akong kaalam-alam sa pagbe-breed. Sabi ko, i-try ko to since pang beta naman siya. So, nung ginamit ko siya dito sa pangalawang breed ko, okay lahat, parang nabuhay. Ngayon, ilang araw na sila, 1 week na sila ngayon. Mag-start ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 5 days na yung fry natin, pero siguro namatayan lang ako ng mga hindi tataas na, hindi lalagpas ng 10. So, marami pa rin tayong fry. Kaya maganda, okay naman siya. Okay siya na gamitin. Tapos kakabili ko lang din ng kitapang, ano ba ito? Ayan. Kitapang extract. Ito yung mga katulong ko sa pag-aalaga ng mga beta fry tsaka mga beta ko. Kaya hindi ako siguro hindi ako namamatay ng mga fry araw-araw. Kahit araw-araw ako naglilinis ng bahay nila, hindi ako namamatayan. So, napakagandang tulong nito. Tapos, eto naman yung pinapakain ko sa mga pinang-prepare ko kasi since wala akong makuhang live food, bumili ako ng mga worm. Wala akong makuha na ng worm, mga kiti-kiti ganyan. So bumili lang ako ng anong tawag dito? Yan, ganyan. Ito. So nakalagay naman dito bloodworm. Nakalagay siya na high protein. Yun lang naman ang kailangan nila, yung sa protein, para maganda yung condition sila pagka-breed. So, eto, tama na ang kwento. Kasi medyo, nagme-mate kasi sila kanina lang. Ngayon lang, kaya silipin natin sila, baka tapos na at tatanggalin din natin yung female para ibalik sa bahay niya. Yan, ito na yung mga bahay. Yung mga aquarium sa office, hindi ko na alam kung anong gagawin ko doon. Meron akong 1, 2, 3, 4 na aquarium doon. Kasi 4 yung inalagaan ko doon. So, meron din akong 4 na beta na aquarium sa office. So, hindi ko alam kung anong mga ilalagay ko na doon kasi inuwi ko na sila lahat. Tsaka yung pink pala na pinakaunang alaga ko na beta, si Pink, namatay kasi siguro kakalipat ko ng bahay ganyan. Siguro hindi niya, medyo mahina siya, namatay sa water shock. Pero itong mga to, matitibay naman, buhay. So, ayan, habang lumilipas yung panahon, natututo ako kung paano sila alagahan, kung paano magpalit ng ng tubig. Sabi, kailangan i-acclimate, ganyan. So, nung mga una, ina-acclimate ko, syempre. Kasi ang alaga ko pa lang nun is 1, 2, so okay lang. Pero kung nadadagdagan na kasi, parang nakakatamad na. Nakakapagod pag galing sa work, tas pagod. Kaya ito, ginagawa ko naman, hindi ko naman sila ina-acclimate. Pero, ayun nga, namatay yung isa. Kasi nga, lipat-lipat kasi yun, dire-diretso. So, dapat minsan lang silang ilipat, hindi yung papalit-palit ng tubig. Mamatay talaga yung mga beta. Pero kung minsan lang naman sila, kunyari, once a week lang naman mag-water change, hindi naman sila namamatay. Okay lang na lagyan ng bagong tubig, yung stock to water. Yan. Diretso mo sila ilagay, hindi naman sila namamatay. Sa akin lang sa experience ko lang yan. Pero syempre, mas maganda pa rin na nag-iingat. Pagka isa lang naman yung alaga natin, napakadali lang naman i-acclimate sila ng mga 15 minutes. Ayun, bago sila pakawalan. So, tayo na guys, tignan natin yung bagong beta natin. So, buksan muna natin yung ilaw. Wala. Ayan. Papasilip ko sa inyo guys. Silipin natin. Tapos, kunin na natin yung female para ibalik sa kanyang bahay. At, kasi papakita ko siya. Ito yung, ito yung, ito yung bahay ng mga, natin, fry natin. So, ito yung, actually, kagabi sinisilip-silip ko sila gusto ko na nga kunin yung babae kasi nga medyo nakakalbo na. Pero sabi nga doon sa video, paanulahan lang, patibayan lang, palakasan lang ng loob na
palakasan lang ng loob. Kasi syempre, nakita ko na yung babae, kalbo na, halos kalbo na. Nakakaawa naman, so, pero hindi ko pa rin siya tinanggal. So, ngayong oras na ito pala yung oras nila ng paglalabing-labing. Labing-labing kaya. So, nung mga nakaraang breed ko, ganito lang din tanghali. Paggabi, hindi sila. So, papakita natin. So, paano ba to? Ito, nilagay ko siya sa puting timba para madali lang makita yung ating fries. So, dahan-dahan lang. So, parang hindi pa yata sila tapos. Pag tapos na ba yan? May egg na ba? Ay, hindi pa yata sila tapos. Sorry. Hindi pa yata. Nakita nyo ba yun? Ongoing pa. Wait lang. Starbo tayo. Ongoing pa. So, hindi pa sila tapos. Matagal pala. Matagal pala nun. So, dapat makailang ikot yan sila eh. Wala na tumalong ako. So, hinayaan ko lang. Hayaan lang muna natin, guys. Nag-ano pa sila. Naglalabing-labing pa sila. Hindi pa para sila tapos. So, siguro palipasan ko muna isang oras. Update ko kayo mamaya. Bye! So, ayun na guys, okay na. So, tapos na yata sila. So, silipin natin kung okay na para matanggalin natin ang babae. Dahan-dahan lang. Ayan, okay na. Sure na ako na may egg yan. Kasi nakita nga natin. Nakita niyo may mga puti sa loob. Yan. Hindi siya visible sa video. So, hanapin na natin yung babae para matanggal. Ang problema. Nasa loob yata. Nagtatago. So, need ko siyang matanggal dito. Kasi it's either kakainin niya yung mga egg. So, hindi natin siyang ihiwalay. At hindi rin siya patayin ng lalaki na beta natin. So, ayan. Okay na. So, hayaan na natin dito yung lalaki. Siya na ang magbabantay dyan sa egg na yan. So, ayan na siya. So, ayan. Multicolor. Yung male natin, multicolor. Tapos, eto. Ito yung female natin. Galaxy. So, hayaan na natin siya dyan. Nangitlog siya ngayon. So, ayun na, kung nakikita niyo yung white spots, ang dami. Nangitlog siya. Nangitlog tuloy. Pagka nangitlog siya ngayon, siguro mga 2 days, 2 nights, mag-hatch na yung egg. So, mag-hatch na yung egg ng 2 days. After 2 days, mag-hatch. So, after 3 days, magiging free swim. So, from days from now, tatanggalin na natin si beta. Yung male. Kasi baka maya makain niya. Hindi ko pa na-try, pero sabi naman, hindi kakainin yung egg. Pero, ayaw kong yung itlog. Ay, yung mga itlog, sayang. So, since kaya naman natin silang alagaan after 3 days na free swim sila. So, tatanggalin na natin yung lalaki. So, eto na yung check na natin. Kasi ako curious ako pagka nawala ba yung titignan na pat sa tiyan niya kung andyan pa rin after niyang mangitlog. Check nga natin. Kasi ako hindi ko rin alam paano ba ito? Ang hirap pag walang tripod. So, eto siya. Ito yung male natin. Ay, female pala. Wala na yung white spot niya sa tiyan. Wala na ba? Pero yung mga egg niya sa tiyan, nawala na. So, ayan. Wala na siyang egg. Nailabas na niya lahat. So, kakatapos lang
Kawawa naman. So, titignan ko lang kung meron pa siyang white spot. Yun yung sinasabi nila na ano yan, para makita kung ready na ba yung female natin. Kasi si male beta, malalaman lang natin na ready na siyang mag-breed pagka yan, gumagawa ng bubble nest. So, pagka ito, walang bubble nest, konti lang. Ito, konti lang kasi syempre kakatapos lang yan. Ito, pagka may mga ganyan sila, ibig sabihin nun, ready na silang i-breed. Ready to pair na sila. Dito naman sa female na beta natin, dapat may eggy siya. Yung tiyan niya is malaki. Makikita mo naman yan na may itlog yan sa loob. Transparent yan pagka ano. Tapos may white spot sa tiyan. Dapat may white spot sa tiyan. Dito sa may tiyan, kung saan lalabas yung itlog, may puti. Pero parang wala na nga after nilang may itlog, parang nawawala. So, kasi dito sa babaeng beta, yung unang na-breed natin na beta, na female, meron pa rin siyang white spot after niyang mangitlog. So, ito, parang wala. Parang wala siyang white spot. Parang nawala. So, ayan guys. Ayan, alagaan muna natin siya. Ito yung sinasabi ko na hindi pala siya kalbo, kundi, yan o, kung nakikita niyo yung mga fin niya na nakagat-kagat. So, ganyan yung nangyari sa unang beta ko na babae. So, ayaw ko nang maulit yun. Kasi as in, nakalbo na siya. So, yun yung kinamatay niya. So, ito, hayaan na muna natin siya magpahinga dyan. Lagyan natin, pakainin natin. Palakasin natin kasi bagong panganak. Bagong itlog. So, yan. Ito yung mga katulong natin sa pag-aalaga ng beta natin. Yung mga yan, ito yung mga pagkain niya. Yan, mga pagkain nila. Dito ko na nilagay para hindi na ako mahirapan sa pagkuha ko sa loob. Ayun guys, so successful. Okay, ayos. Nga pala, meron ulit akong parating na 4 pairs galing Indonesia. So, pagdating ng 3 pair na yun, ay ng 4 na pair na yun, ibibreed ko. Yung mga binili ko na itong parating naman pala is mga pair na siya. So, mas mahal siya dun sa mga una kasi itong mga binili ko ng una, hindi naman to pair. Bali, itong binili ko ngayon is pair na galing mismo sa mga kapatid, ganyan. So, magkaparehas ng lahi. Kaya medyo mas mahal. So pagdating nun, mga April 16, andito na yan. April 17, pwede na natin silang i-pick up. Tapos i-condition natin sila ng mga 1 linggo. After 1 week, i-prepare na ulit natin sila. So kailangan natin mag-ipon ng mga beta Tapos ayan guys, support niyo ako, bumili kayo. Pero, syempre, tignan muna natin yung kalalabasan ng mga anak nila kasi hindi ko alam kung okay ba. Kasi, yun nga, sabi ko nga nung kanina na crossbreed lahat ng ginawa ko. So, hindi natin alam kung ano magiging itsura ng mga kombinasyon nila. So, ayan. Update ko kayo guys after 2 months. After 2 months, pwede na natin silang makita. So, bye-bye!